Good morning mga ka-Paps. Paps Ashley. Dahil sa nagtatanong ka kung paano i-direct yung hose from tanke to carburetor, no? Dahil nasabi mo ay hard start yung motor mo. Ito lang yung pwede isa pang suggestion ko, no? I-direct mo muna yung hose kung nahihirapang humigop ng gas yung carburetor na or D-type na kinabit natin sa motor mo. Okay? So ganito yung mga paps. Yan, from tanke, nakikita nyo naman yan, from tanke may fuel filter. Tama, fuel filter. Okay? Kung marumi na palitan mo, yung fuel, mura lang naman to paps. Mura lang yan. Tapos from fuel filter pababa, no? Gagapa mo pa ganun. Punta doon sa itatap mo doon sa baba. Makikita mo naman yan, baybayin mo lang yan, madali naman makita yan kung saan dapat itap yung fuel hose, no? Ulitin ko, from tanke, may from tanke hose, may filter, fuel filter, pagapang, no? Ganun. Ito kasi kaya ako naglagay niya, gusto ko kasi may patayan, no? Kasi minsan din yung mga stock may ganito kayo na fuel cap. Minsan kaso sa katagalan na rin kasi nito, nagdudumi rin ang loob nito. Sa katagalan, kaya minsan nahihirapan na rin humigop ng gas, no? Kung gusto niyo lang i-direct, wala nang problema. Ang purpose kasi ng fuel cap, automatic off to. Pag naka-off yung motor nyo, automatic off din yung fuel line nyo. Sabihin, may iwasan yung overflow. Ito lang kagandahan ng mic. May mga ganito. Kasi kung direct yan at may problema yung carburetor nyo, yung tinatawag na float valve, kung nagkaroon ng problema, tuloy-tuloy yung gas dyan, no? Kaya nagkakaroon ng problema. So depende naman sa inyo. Kung wala nang problema carburetor nyo, sige, direct nyo, walang problema. Okay, kung gusto nyo ng safety, lagyan ng fuel cap, palitan nyo ng bago. Okay? Yun lang, no? Yun lang yung at isa pa, maraming dahilan ito, lagi ko naman sinasabi, maraming dahilan kung bakit nagiging hard start yung ating motor, especially sa carburetor. Okay? Una, wala sa tono yung carburetor, hindi maayos ang setup, may mga singaw yung intake manifold. Sinabi ko na rin to sa mga iba kong mga video, inuulit ko para sa inyo, lalo sa mga newbie. Okay? Check nyo lagi. Kasi pag maluwag yan, dito sa part na to maluwag, no, maluwag dun sa may basta yung mga dapat na checkin nyo. Sa part na to maluwag yan, yung airbox hose, dapat masisikip yan. Huwag naman sobrang sikip. Yung sakto lang na hindi walang singaw. Okay? Kapag maluwag tong part na to at may mga singaw yan, mag-hard starting talaga yung motor nyo. Okay? Tapos yung mga hose, ito yung tinatawag ko dito na vacuum hose, itong part na to. Mabutas lang to, kahit napakalit na butas lang yan, mag-hard start na uli yung motor nyo. Okay? Sa spark plug, may problema rin sa spark plug, mag-hard start din yung motor nyo. No? Pasensya na sa ingay, matawal yung aso eh. Tapos ito pa, kung bakit nag-hard start, yung sa ito. Yung tinuturo ng daliri ko, yan, yung tinuturo ng daliri ko, yung spark plug cap. Kapag maluwag yan, sobrang luwag, o talagang kulang na lang, natatanggal na, hanggang start talaga yan. Okay? High tension wire, no? Ignition coil, no? Sa CDI, no? Maraming dahilan mga paps, hindi natin pwedeng gawing specific yung problema sa isang problema. Parang gano'n. Hindi natin pwedeng i-specific yung problema sa isang parts pala. Sorry hindi natin pwedeng yung isang problema, hindi natin pwedeng i-specific sa isang parts ng motor, no? Maraming dahilan yan, pero halos para sila ng problema. Okay? Paps, Ashley, kung nagawa mo na yung sinabi ko, dinirect mo na yung hose at ganun pa rin, isang pwedeng gawin natin dyan, ita-timing natin yung makina ng motor mo.
Dahil pag wala na rin sa timing yung yung ating makina, no, kulang sa hindi ibig sabihin hindi ayos. Bagamat umaandar pero hindi sakto yung timing, nag-hard starting din yung motor pag wala sa timing. Ibig sabihin gano'n. Tapos yung valve clearance, no? Maraming dahilan mga paps, okay? Yan ang gusto kong ipaano sa inyo. Kaya iba nagtatanong sa akin, bakit ganito? Akala nila isang problema, akala nila isang parts lang yon. Hindi. Maraming dahilan. Kaya sila lagi sinasabi, maraming dahilan kung bakit nagiging hard start yung ating motor. Okay, maraming dahilan. Mas maganda talaga dalhin nyo sa trusted mechanic nyo at dapat talaga matroubleshoot na maigi, no? Para masolusyonan. Yung ganitong klaseng motor mga paps, hindi ito mahirap gawin para sa akin. Napakadaling gawin ito, basta tama lang yung mekaniko lalapitan mo. Okay, so yun lang mga paps. Asli, balik ka dito, i-timing natin yung yung makina ng motor mo. Yan ang hindi natin nagawa, no? Kasi medyo goal na rin sa oras. Ilang mga paps, at sana may napulot kayong kaalaman. Ingat kayo lagi, ride safe, bye bye, peace out.